Well, as I told you last week, di ba, wala naman choice. It's not a matter of choice. It's not a matter of numbers. May constitutional duty ka. Having said that, katulad ng defense team, di ba, sabi nila, hindi sila magko-comment, pero nire-reiterate nila or word to reiterate, bring up nila na nagbabiolate itong articles of impeachment na umabot sa amin dahil fourth na siyang impeachment complaint, so it violates the Constitution na more than one in 1 year. Tapos syempre sa prosecution naman, gusto na nila mag-present, di ba? So ang akin lang naman, 2 days na lang sa 11, then we have to start taking action on these issues and disposing these issues. Kasi nga nagbabattle up eh. Diba? So every single issue na sabihin ng prosecution or ng defense, nagbabattle up habang hindi pa kami nagko-convene. So sir, bang magbotohan kung magko-convene kayo o hindi? Yun nga sabi ko sa inyo eh. Ang problema, to be able to act as a Senate, pag may objection, may botohan. Hindi mo kailangan ng botohan pag walang objection. Ang problema, pag nagbotohan ka, minsan nananalo sa boto yung hindi tama. So maghihintay ka pa ngayon pag sinabi ng Supreme Court hindi tama. But I do believe, kasi when I'm talking to some of the senators individually, marami talagang issues. Isang issue dyan nga is this particular articles of impeachment violative of the one impeachment to be filed in a year. So ang question ngayon in the mind, ako parati akong honest sa inyo, elephant in the room, di ba? Saan i-discuss itong mga issues na to? Sa plenary, habang kami nasa legislative session, or magpo-convene na ba kami as an impeachment court at doon gagawin? Just watching all of you and watching yung live interviews and watching yung mga nagsalita sa rally, iba-iba ang opinion. So babaksak talaga siya sa pagboto. So my staff is there also researching the issues na kung ano yung mga precedents in the past.